Mga kababayan, sa National Capital Region, Police Office, parati po silang nakaprepare at nagsiservisyo alang-alang sa kaligtasan ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya po, napakahalaga po ng inyong suporta dahil ang gusto po ng kasalukuyang Chief PNP na si Police Director General Jose Melencio Nartates Jr. yung maramdaman po ng bawat mamamayan ang kanilang serbisyo, kanilang presensya na may pulis tayo na handang magserbisyo sa bawat oras. Kaya po, sa National Capital Region, sa pamumuno po ni Police Major General Anthony Abirin, asahan niyo po ang kanilang makatao, makadiyos na paglilingkod para po sa inyo. At sa Quezon City Police District, sa pamumuno po ni Police Brigadier General Glenn Selvio, ay hindi po sila natutulog para magbantay sa ating komunidad. Magandang araw po, Chairman. Sa programa po ng ating PNP ni Chief PNP Nartates, ang gusto niya po maramdaman ng ating komunidad, ng ating community, ang serbisyo po nila. Dito po sa barangay niyo po, gaano po ninyo nararamdaman ang kanilang hatid na serbisyo? Well, actually, sir, no, dito sa aming barangay din, yung pagsasagawa ng pagdating sa peace and order with the police, no, nakakatuwa dahil every time na need namin ng assistance o nangangailangan kami ng kapulisan, pagdating sa baba, no, nandyan po lagi ang Masambong Station 2, no. Siyempre, ang ating station commander, si Colonel Baula, no, anytime po yan pwedeng tawagan, no, parang kagabi lang din, makausap kami niyan, alas 12, 12:30, magkasama na kami, actually 3 a.m. Late na kami nakauwi dahil may mga pinag-usapan din po kami. So, nagkaroon lang din kami ng tulungan, no, para maiayos yung peace and order dito sa Barangay Bungat. So, madaling lapitan, no, madali naman din sila, yung assistance ng ating kapulisan ay naibababa naman ng maayos dito sa ating Barangay Bungat. Chairman, panglas po, baka pwede po ako humingi po sa inyo ng support message po para po sa ating kapulisan po. Yes po, mga ating barangay Bungat, lalo na lang ang ating council, no, tayo po ay laging nakatuon o nakasuporta po ng, sa ating mga kapulisan, lalo na pagdating sa peace and order po. Nandito lamang po ang barangay, ang aking mga tanod when it comes sa mga krimen, no, lagi pong nakaantabay at talagang kami po ay nakamonitor para lang po maging maayos ang ating mga barangay. Maraming salamat, Chairman. Magandang araw po, Chairman. Tatanong ko lang po, kamusta po ang ugnayan po ng ating kapulisan dito po sa barangay ninyo na kung saan po ang utos nga po ng Chief PNP na maramdaman ng ating komunidad at makita po nila na may pulis po tayo sa inyong area po. Kamusta po? Okay, magandang hapon sa ating lahat, no? Lalo na sa siguro sa mga manonood, no? Ang relasyon ng kapulisan at sa ang Barangay Tanasora ay maayos naman, no? Katunayan nga, nagkaroon din ng ugnayan ang kapulisan, itong Station 3 at ang 7 barangay, no? Isa na doon ng Barangay Tanasora. At doon napag-usapan yung kung paano makipagtulungan din ang barangay at ganun din, no, yung kung paano makipagtulungan ang kapulisan sa ating barangay. Kasi kailangan naman talaga magkasama yan, lalo na sa peace and order. Yan talaga dapat ang magkatuwang, no? Kasi kung hindi mo susuportahan ng kapulisan at hindi rin susuporta ang kapulisan sa barangay, walang mangyayari sa ating peace and order. Kaya mahalaga yung relasyon ng tulungan, may communication, at ang yung kumbaga maging open tayo sa isa't isa. Che, baka pwede po akong makahingi sa inyo ng mensahe po para sa ating kapulisan po. Okay, sa ating mga kapulisan, no, huwag kayong mag-atubili na lumapit din sa barangay dahil sabi ko nga kanina, no, tayo, yung relasyon natin ay tulungan tayo pagdating sa peace and order. Ganun lang naman yun, give and take tayo sa lahat ng trabaho natin. Maraming salamat po. Magandang araw po, XO. Kamusta po ang inyong barangay na kung saan ang gusto po ng kasalukuyang liderato po ng PNP na maramdaman ng komunidad at madama ng community yung kanilang serbisyo po. Dito po sa barangay nyo, gaano po nararamdaman ang serbisyo ng ating kapulisan po? Ay napakagaling po ng bagong station commander ng
Station Commander ng Talipapa. Sa oras po na tumawag kami sa stop, andito na agad po yung responde nila. At pati maganda po yung ugnayan namin, barangay, kapulisan, na o-obserbahan agad yung mga problema. Mga katulad yung mga snatcher, pagdapan, tsaka yung mga sa drugs. Opo. Exo, baka meron po kayong mensahe para sa ating kapulisan po. Nagpapasalamat po kami sa PNP na napakabilis ng pag-responde sa aming barangay. Maraming salamat po. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga, laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag niyong nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon, ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroon ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, Hindi lahat sila. bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroon ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Lahat ng mga alagad ng
batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Pagkupat pa sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila. O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga. Laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin. Ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon. Ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroon ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat katotohanan. Kung minsan hindi nyo pansin, ang katarungan at timbangan ay mga matang duli. Lahat naman ng tao, ikaw at ako ay sumasablay rin. Kaya bago kayo manghusga't magsalita, bawat pulis ay mayroong pagkakaiba. Mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba. Pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. Oo, may masasama, pero di lahat sila. Lahat ng mga alagad ng batas. Hindi nyo alam ang mga pagod at dami ng sakripisyo na kanilang dinadanas. Pagkupat pa sa kanilang inaalay para sa katahimikan ng ating bayan. Hindi lahat sila.
O pakinggan ninyo ang kanta na ito para malaman talaga kung anong mali ninyo. Buksan nyo ang mata, itigil ang panghusga, laging ipasok sa isip, hindi lahat sila. Di porket merong pumatay, lahat ay damay-damay. Huwag nating eterno ang ibang pulis na walang sablay. Hindi lahat sila ay magkakapareha. Merong matino, merong baliko at merong mukhang pera. Bigyan nating respeto ang ibang kapulisan. Punasan naman natin ng tsapa nilang narumihan, ng ibang kasamahan nila na pwedeng pintasan. Huwag nating lahatin kasi lahat di tulisan. Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga o may masasama, pero di lahat sila. Kahit ano pang sabihin, murahin sila o sisihin, ang mamuhay nang wala sila, tanong kaya ba natin? Kasalanan ng isa ay di kasalanan ng lahat. May matitino din naman kaya't huwag yung nilalahat. Pag-alagad ng batas sa hukay ang binabaon, ganyan din ba kaingay ang mga tao ngayon? Isinasawalang bahala para bang walang nangyari. Kadalasan kung may krimen, sa kanila nakadepende. Paano kung nagkataong sila naman ang nakahon? Sino ang tutulong kung sakali? Yan ay ang tanong. Ika ba nangangamba kung mawawala sila? Sino pang magtatanggol? Sino po protekta? Bawat pulis ay mayroong pagkakaiba, mayroong mabuti at mayroong ding masama. May mga kontento na at ganid ang iba, pero tandaan ninyo na hindi lahat sila. Huwag naman natin lahatin ang mga kapulisan. Kasalanan ng isa'y hindi kasalanan ng lahat. Gusto namin na sabihin, huwag maging mapanghusga. QCPD 2-week accomplishment report on tracking repeat offenders through ISAP. Anchored on the Chief PNP's Enhanced Managing Police Operations Focus Agenda and aligned with the Regional Director NCRPO's AAA program, the Quezon City Police District under the leadership of Police Brigadier General Randy Glenn G. Silvio continues to strengthen its best practice in tracking repeat offenders through the Investigation Solution Automatic Verification System or ISAP. During the weekly ISAP conference presided over by Police Colonel Julius Sagandoy, Chief District Directorial Staff, a total of 437 arrested individuals were recorded from July 1 to 13, 2026. ISAP verification yielded 501 serious hits, 385 EROX hits, and 46 e-warrant hits. Of those arrested, 215 were identified as repeat offenders, while 226 were first-time offenders. Additionally, 131 individuals were arrested for drug-related offenses. During the same period, a total of 97 ISAP certificates were issued, further strengthening the legal basis for prosecution. As part of its intensified campaign against illegal drugs, the QCPD conducted 77 anti-illegal drug operations, resulting in the arrest of 106 individuals. Of those arrested, 51 were employed and 55 were unemployed. Moreover, 38 cellular phones were recovered for further investigation. This is the ISAP, which strengthens investigations, enhances prosecution, and keeps Quezon City safe through data-driven policing.
Muna ng QCPD para sa lahat ng motorista. Magdiwanang nakasaksak ang susi sa inyong motorsiklo o sasakyan. Siguraduhin nakalak ng maayos ang inyong motorsiklo o sasakyan bago ito iwanan. Iwasang magparada sa madidilim, at hindi mataong lugar. Humingi ng bigtan, maliwanag at may CCTV camera na paradahan. Iwasang mag-iwan ng mahahalagang gamit sa loob ng sasakyan, lalo na kung ito ay madaling makita. Mag-iwan po tayo to citizens sa QCPD laban sa krimen para sa magsignan ng Quezon City. QCPD intensifies week-long operations, arrests 171 individuals. The Quezon City Police District, under the leadership of District Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, recorded the arrest of 171 individuals during a series of intensified law enforcement operations conducted from July 19 to 25, 2026. The operations targeted violations involving illegal drugs, wanted persons, illegal gambling, and firearms-related offenses, reflecting the QCPD's sustained efforts to strengthen public safety and preserve peace and order throughout Quezon City. During the operations, the QCPD carried out 44 anti-illegal drugs operations, leading to the arrest of 60 suspects and the confiscation of 663,666 pesos worth of illegal drugs. Manhunt operations that resulted in the arrest of 62 wanted persons, including 28 most wanted individuals and 34 other wanted persons. 5 anti-illegal firearms operations with 6 arrests and the recovery of 6 firearms. 35 anti-illegal gambling operations leading to the arrest of 43 individuals and the confiscation of 17,400 pesos in bet money. Notable arrests include the District Mobile Force Battalion arrested Elias M. for the crime of robbery. The accused, listed as the most wanted person, had been evading arrest for 17 years prior to his apprehension. La Loba Police Station 1 arrested Elias Roque for lascivious conduct. The accused was listed as the number 3 most wanted person, had been in hiding for 5 years before being apprehended. Elias Isaac was arrested for attempted murder. The accused, who was listed as the number 4 most wanted person of Police Station 1, had evading authorities for 8 years prior to his arrest. All arrested individuals have been properly documented and corresponding charges have been filed before the Quezon City Prosecutor's Office for violation of Republic Act 9165, Republic Act 10591, and PD 1602. This operational accomplishment demonstrates the QCPD's continuing dedication to protecting the residents of Quezon City through intensified law enforcement initiatives and sustained anti-criminality operations. We likewise thank the public for their continued cooperation and support, which remain vital in our collective efforts to maintain a safe, secure, and orderly community, said Police Brigadier General Silvio. Mas responsibilidad na maging tapat sa inyong tungkulin, maging mabuting halimbawa sa inyong mga tauhan at gampanan ang inyong tungkulin na may integridad, disiplina at malasakit. Naway patuloy ninyong piliin ang tama at ang paglingkuran ng ating bayan ng may langaw at paninindigan. Sa lahat ng motorista, magdiwanang nakasaksak ang